Sa bulwagan ng Kongreso, dumadagundong ang bawat palitan ng salita. Ang mga mata ng mga lehislador ay nakatuon sa entablado, habang ang tenga ng sambayanan ay nakikinig mula sa labas, sa radyo, sa telebisyon at sa mga balitang kumakalat sa bawat tahanan. Ang issue, flood control projects na matagal nang pinagdududahan ng marami at ang umano'y pagkakasangkot ng 67 kongresista dito. Nagsimula ang lahat nang mabanggit ni Senador Ping Lacson sa isang panayam na may malawak na bilang ng mga kongresista ang nakinabang o sangkot sa mga kontrata. Ang pahayag na ito ay nagsilbing apoy na nagpasiklab sa bulwagan. Hindi lamang ito basta akusasyon, kundi isang paglalantad na naglalagay ng buong institusyon sa gitna ng pagdududa. Agad na nagtanong ang ilan, dapat ba silang ipatawag at padaluhin sa pagdinig? Kung hindi, paano magiging kapanipaniwala ang investigasyon? When Senator Ping Lacson mentioned that there are approximately 67 congressmen and more who are involved in projects. Sa bawat banggit ng numerong 67, tila lalong lumalaki ang bigat ng usapin. Hindi lamang isa o dalawa, kundi halos isang malaking bahagi ng kapulungan ang nasasangkot sa aligasyon. Para sa taong bayan, ito'y tanong ng katarungan at pananagutan. Para sa mga lehislador, ito'y tanong ng integridad at tiwala ng publiko. Sa puntong ito, ramdam ang tensyon. May mga tinig na nagsasabing hindi sapat na imbestigahan lang ang mga dokumento o kontrata. Para maipakita sa tao na wala po tayong pinagtatakpang kongresista. Ang pagpapatawag sa mga kongresista ay magiging simbolo ng transparency at tapang ng institusyon. Ngunit may ilan ding nag-warning. Kung papayagang lumahok ang lahat kahit may conflict of interest, baka tuluyang masira ang kredibilidad ng proseso. Kaya't nagsimula ang mahabang palitan, mga panukala, pagtutol at panawagan. Sa bawat pagbato ng opinyon, nakataya hindi lang ang resulta ng pagdinig, kundi ang mismong dangal ng Kongreso. Ang bulwagan ay naging entablado ng dalawang mahalagang puwersa, ang pangangailangan ng bayan na makita ang katotohanan at ang pangangailangan ng mga lehislador na ipakita na kaya nilang linisin ang kanilang sariling hanay. Ang usapin ng flood control projects ay hindi lamang isang isyong sumulpot bigla. Isa itong sugat na matagal nang dinadala ng bansa, paulit-ulit na binubuksan tuwing may baha, tuwing may nasalanta, at tuwing may perang inilaan ngunit hindi nakikita ang bunga. Sa bawat pagbaha sa mga lansangan ng Maynila, sa mga bayan sa probinsya at sa mga pamayanan sa tabi ng ilog, lagit-laging lumulutang ang tanong, saan napupunta ang pondo? Matagal nang napapabalita ang tungkol sa mga ghost projects, mga proyektong nakalista sa papel ngunit hindi makikita sa aktwal na lugar. May mga kalsadang hindi natapos, mga pader na agad gumuho matapos ang ilang buwan, at mga istrukturang tinaguri ang flood control ngunit hindi naman nakapigil sa tubig baha. Para bang ang mga proyektong ito ay itinayo hindi upang magligtas ng tao, kundi upang magbigay ng oportunidad sa ilang opisyal na makakubra mula sa kaban ng bayan. Sa gitna ng lahat ng ito, laging binabanggit ang papel ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang ahensyang may mandato na magpatupad ng mga proyektong infrastruktura, kabilang ang flood control. Ngunit sa dami ng kontrata, bid at subcontractors, dumami rin ang butas para sa katiwalian. Sa bawat bidding, tanong ng ilan, talaga bang kompetisyon ang nangyayari o scripted na ang lahat para mapunta sa piling contractor? Hindi ito unang pagkakataon na naungkat ang ganitong issue. Sa mga nakaraang dekada, paulit-ulit nang nagkaroon ng mga Senate inquiries at congressional hearings ukol sa anomalya sa public works projects. Ngunit tila ba walang nagbabago? Natatapos ang mga pagdinig, napupuno ng headline ang mga pahayagan, ngunit ang mga proyektong tinatawag na substandard ay patuloy na itinatayo. Ang mas masaklap, ang taong bayan pa rin ang nagdurusa sa bawat pagbaha at sa bawat sentimong ibinabayad sa buwis. Kaya't nang mabanggit ni Senator Lacson ang tungkol sa 67 kongresista, hindi na ito simpleng balita. Para sa taong bayan, ito'y parang kumpirmasyon ng kanilang matagal ng hinala na ang korupsyon ay sistematiko, malalim at posibleng umaabot hanggang sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Ang flood control projects na dapat sana'y proteksyon laban sa kalamidad ay nagiging simbolo ng pag-abuso sa pondo ng bayan. Sa ganitong kalagayan, nagsimula ang investigasyon.
Hindi lamang ito simpleng pagtatanong kung saan napunta ang pera. Ito'y isang laban upang malaman kung hanggang saan ang lawak ng katiwalian at kung sino ang may pananagutan sa pagkakait ng proteksyon sa mga Pilipino laban sa baha. Habang umiinit ang talakayan sa bulwagan ng Kongreso, isang sensitibong usapin ang lumutang, ang conflict of interest. Maraming kongresista ang nagsimulang umupo sa maselan na posisyon. Paano sila makikilahok sa isang investigasyong ang mga pangunahing sangkot ay sila ring binabanggit sa alegasyon? Para sa ilan, malinaw ang sagot. Kung ang isang miyembro ng komite ay kabilang sa listahan ng mga sinasabi ni Senator Lacson na may kinalaman sa flood control projects, hindi na siya dapat lumahok sa deliberasyon, sapagkat ang isang hukom na may interes sa kaso ay hindi maaaring magdesisyon ng patas. Ganoon din ang isang lehislador na iniimbestigahan ay hindi dapat humawak ng mic upang ipagtanggol ang sarili habang nakaupo bilang tagapagtanong. Ngunit may mga tinig din na tumutol. Ang iba'y iginiit na walang formal na ebidensya pa laban sa kanila. Pawang alegasyon lamang ang nakalutang. Kung ipapa-inhibit agad ang mga lehislador batay lamang sa paratang, hindi ba't para na rin silang hinusgahan ng walang paglilitis? May ilan ding nagsabi na ang bawat kongresista ay may karapatang ipagtanggol ang kanilang pangalan at ipaliwanag ang kanilang panig, lalo na kung ang kanilang reputasyon ang nakataya. Sa puntong ito, naging malinaw na ang usapin ng conflict of interest ay higit pa sa simpleng alituntunin. Ito ay tungkol sa kredibilidad ng buong proseso. Kung papayagan ang mga sinasabing sangkot na manatili sa investigasyon, baka isipin ng taong bayan na nilalaro lamang ang pagdinig. Na isa itong palabas upang linisin ang pangalan ng ilan at hindi isang tunay na paghahanap ng katotohanan. Subalit, kung ipagbabawal naman silang lumahok, baka naman ito'y tingnang pagyurak sa kanilang karapatan bilang halal na kinatawan ng bayan. Ang tanong ngayon, saan iguguhit ang linya? Ang bawat mungkahi, bawat pagtutol ay tila isang hakbang patungo sa mas malalim na banggaan. Sapagkat sa likod ng bawat kongresista ay may distritong umaasa, may pamilyang nakatingin at may reputasyong nakasalalay. Sa kabilang banda, nasa harap nila ang isang bansang nanonood at humihiling ng katarungan. Sa ganitong tensyon, mas lalong naging matindi ang pangangailangan ng malinaw na pamantayan. Hindi maaaring manatiling malabo ang papel ng bawat isa dahil bawat pagdinig ay binabantayan ng taong bayan. At kung hindi agad matutugunan ang issue ng conflict of interest, baka tuluyang mabaliwala ang lahat ng kanilang deliberasyon. Matapos ilatag ang issue ng conflict of interest, isang mas matinding tanong ang sumiklab. To uncover the 67 congressmen, if ever they exist. Dapat bang ipatawag at pangalanan ang mga kongresistang sinasabing sangkot sa anomalya ng flood control projects? Sa bulwagan ng investigasyon, nag-umpisa ang maiinit na palitan ng kuro-kuro. Ang ilang miyembro ng komite ay nagpahayag na panahon na upang maging transparent. Kung hindi tatawagin at papangalanan ang mga nasa listahan, mananatili itong bulong-bulungan lamang na walang pinatutunguhan. Sa ganitong pananaw, ang pagharap ng mga akusado sa harap ng publiko ay hindi lamang paraan upang linawin ang kanilang panig, kundi isang pagkakataon din para ipakita na walang itinatago ang Kongreso. Kung wala kayong kasalanan, bakit kayo matatakot na humarap? Ito ang naging tanong ng ilan. Ngunit may matinding pagtutol din mula sa iba. Para sa kanila, ang pagpapatawag ay para na ring pagpapahiya. Paanong maipapaliwanag ang sarili ng isang kongresista kung ang mismong pagkakabanggit ng kanyang pangalan ay magsisilbing hatol na sa mata ng publiko? Sabi ng ilan, ang korte lamang ang may kapangyarihang magdeklara kung sino ang may sala. Hindi trabaho ng investigasyon na magturo ng may sala bago pa man makumpleto ang ebidensya. Dagdag pa rito, may mga nagbigay diin sa posibleng epekto ng hakbang na ito sa imahe ng Kongreso. Kung ang mismong mga kasapi ay hahatakin sa harap ng investigasyon na para bang mga akusado, hindi ba't lalong mabubuwag ang tiwala ng mamamayan sa institusyon? Ngunit kontra naman dito, ang panig na naniniwalang ang tiwala ay lalo lamang mababawasan kung mananatiling lihim at hindi malalaman ng publiko kung sino ang posibleng may kinalaman sa katiwalian. Nagmistulang salpukan ng prinsipyo ang debate. Proteksyon ba ng reputasyon ng mga halal na opisyal
o pagbibigay halaga sa karapatan ng taong bayan na malaman ang buong katotohanan. Ang bawat argumento ay may bigat at ang bawat hakbang ay may kapalit na implikasyon. Habang lumalalim ang diskusyon, lalong nahahati ang mga lehislador. Ang ilan ay pumapabor sa agarang pagpapatawag, samantalang ang iba namay naniniwalang dapat munang kumalap ng mas matibay na ebidensya bago humantong sa ganoong hakbang. Sa huli, ang usapin ay hindi na lamang kung dapat ba silang ipatawag, kundi kung paano mapapanatili ang balanse ng hustisya at ng integridad ng institusyon. Sa gitna ng lahat ng talakayan, malinaw at matatag ang paninindigan ni Senator Ping Lacson. Siya ang nagbunyag ng listahan ng 67 kongresista na sinasabing sangkot sa flood control projects. At para sa kanya, ang issue ay higit pa sa pangalan oposisyon. Ito ay tungkol sa kredibilidad ng buong pamahalaan. Sa kanyang mga pahayag, mariin niyang binigyang diin na hindi sapat ang investigasyon na walang konkretong aksyon. Kung hindi natin haharapin ang mga pangalan, para na rin nating sinabing bulag at pipi ang Kongreso, giit niya. Para kay Lacson, ang mga pangalan ay hindi lamang dapat manatili sa papel o usap-usapan. Ang mga taong nabanggit ay nararapat humarap, magpaliwanag at sagutin ang mga tanong ng taong bayan. Para sa kanya, ang investigasyon ay hindi dapat maging isang palabas o pampalubag loob. Ito ay dapat magsilbing tunay na paghahanap ng katotohanan kahit gaano pa ito kasakit o kabigat. Binanggit din niya na ang pagharap ng mga sinasabing sangkot ay hindi automatikong hatol ng pagkakasala, kundi pagkakataon upang linisin ang kanilang pangalan kung talagang wala silang kinalaman. Ngunit higit pa rito, may mas malalim na dahilan si Lacson. Sa kanyang pananaw, ang katiwalian ay parang kanser na unti-unting sumisira sa integridad ng gobyerno. Kung hindi ito tatapusin sa ugat, patuloy itong kakalat at magdudulot ng kawalan ng tiwala ng mamamayan. Masakit man, kailangan nating putulin ang bahagi ng katawan na may sakit kaysa hayaang mahawa ang buong sistema, wika niya sa isa sa mga panayam. Hindi rin nakaligtas sa kanyang punto ang usapin ng conflict of interest. Para kay Lacson, kung ang isang lehislador ay kabilang sa listahan, hindi na siya dapat lumahok sa investigasyon. Sapagkat paano nga ba magtatanong ang isang taong siya mismo ang iniimbestigahan? Para sa kanya, malinaw ang linya. Ang investigasyon ay dapat gawin ng mga taong walang bahid upang walang pagdududa ang magiging resulta. Sa bawat salitang kanyang binitiwan, halatang mabigat ang paninindigan ni Lacson. Hindi ito basta politika lamang para sa kanya. Ito ay isang misyon upang ipakita na may kakayahan pa ring lumaban ang pamahalaan laban sa katiwalian. Para sa mga nakikinig, ang kanyang boses ay nagbigay ng hamon. Handa ba kayong makisama sa paghahanap ng katotohanan o mas pipiliin ninyong manahimik at manatili sa anino ng duda? Sa pagpapatuloy ng usapan sa bulwagan, muling ipinaliwanag ng mga miyembro ng komite ang tunay na dahilan kung bakit ipinatawag ang TRICOM. Ang pangunahing layunin nito ay hindi upang agad magpataw ng hatol o maghusga ng mga individual na nasasangkot. Bagkus, ang kanilang tungkulin ay magsagawa ng masusing pag-aaral at maglatag ng mga panukalang batas na makakatulong sa pagpigil ng katiwalian, lalo na sa mga proyektong tulad ng flood control. Ipinaalala ng ilan sa mga kasapi na ang Kongreso ay hindi lamang tagapagbalangkas ng mga batas, kundi may mandato ring magsagawa ng oversight functions, isang mahalagang tungkulin upang matukoy kung may mga butas o kahinaan ang kasalukuyang mga pulisya. Mahalaga ang paalalang ito sapagkat marami ang nagnanais agad na makita ang listahan ng mga pangalan at ang bigat ng kanilang pananagutan. Ngunit iginiit ng ilang kongresista na ang TRICOM ay hindi hukuman. Ang kanilang papel ay tukuyin ang mga pagkukulang sa sistema at maglatag ng mga reforma. Halimbawa, kung may mga proyektong ghost, substandard o overpriced, responsibilidad ng komite na tukuyin ang dahilan kung bakit ito nagaganap. Sino ang nagkukulang at ano ang kailangang ayusin sa mga umiiral na patakaran. Dagdag pa rito, binigyang diin din ng mga nagsalita ang kahalagahan ng credibility ng pagdinig upang manatiling makatuwiran at kapani-paniwala sa mata ng taong bayan. Kailangang ipakita ng mga miyembro ng komite na handa silang magsagawa ng pahtas at walang kinikilingang investigasyon.
Ito ang dahilan kung bakit patuloy na isinusulong ang mungkahing dapat umiwas ang sinumang kongresista na may tuwirang interes o koneksyon sa mga kontrata at proyekto na tatalakayin. Kung mangyayari ito, mas mapapakita ng TRICOM na seryoso silang hanapin ang katotohanan at maglatag ng mga reforma. Sa puntong ito ng pagdinig, mas naging matindi ang talakayan hinggil sa usapin ng conflict of interest. Ipinunto ng ilang miyembro ng komite na isang malaking problema kung ang mismong mga lehislador na gumagawa ng batas ay may kaugnayan pala sa mga pribadong kumpanya na nakikinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Sa mga naunang pahayag, nabanggit ang ilang construction firms na may direktang ugnayan sa ilang personalidad sa pamahalaan. Bagamat hindi patahasang binabanggit ang lahat ng pangalan, ang mismong posibilidad na may mga lehislador na sangkot ay nagdulot ng tensyon sa loob ng bulwagan. Ipinaliwanag ng mga nagsalita na kapag hindi naresolba ang ganitong klase ng sitwasyon, mawawala ang tiwala ng publiko sa buong proseso ng lehislatura. Sapagkat paano nga ba maaasahan ng taong bayan na magiging pahatas ang paggawa ng batas kung mismong mga tagapagpatupad nito ay may pansariling interes? Dito lalo pang tumindi ang panawagan na dapat malinaw na maitala sa record kung sino-sino ang may mga koneksyon at dapat din silang umatras o mag-inhibit sa anumang desisyong may kinalaman sa mga kumpanyang iyon. Muli ring inalala ang mga nakaraang iskandalo, mga kasong nauwi sa plunder, graft at dismissal ng mga opisyal ng gobyerno. Ang mga kasong ito ay nagsilbing babala na kapag binaliwala ang conflict of interest, mauuwi ito sa mas malaking katiwalian na hindi lamang magdudulot ng pagkawala ng pondo, kundi pati na rin ng pagkawasak ng tiwala ng taong bayan. Kaya sa huli, mariing iginiit ng mga nagsalita na ang TRICOM ay dapat magsilbing ehemplo ng integridad at hindi dapat matulad sa mga naunang nabahiran ng duda. Habang nagpapatuloy ang talakayan, lumutang muli ang pangalan ni Janet Lim Napoles na naging sentro ng kontrobersya noong nakaraang dekada dahil sa pork barrel scam. Ang kanyang kaso na nauwi sa hatol ng plunder at graft ay inihalin tulad sa mga kasalukuyang isyong tinatalakay ng TRICOM. Binanggit ng mga kongresista na ang kasong iyon ay malinaw na patunay kung paanong ang maling paggamit ng pondo ng bayan kapag hindi napigilan ay lumalago at nagiging sistematikong katiwalian. Para sa ilan sa mga miyembro, ang pagbabalik tanaw sa kaso ni Napoles ay nagsilbing babala. Ayon sa kanila, hindi dapat maulit ang ganoong uri ng iskandalo. Ang taong bayan ay nasaktan at nawalan ng tiwala sa kanilang mga lider noong panahong iyon. Kaya ngayon ay mas mabigat ang hamon sa mga kasalukuyang opisyal na ipakita na kaya nilang ituwid ang sistema. Kung dati ay nagamit ang mga lehislador at ahensya ng gobyerno sa maling paraan, ngayon naman ay kailangan nilang patunayan na maaari ring gamitin ang kapangyarihan ng lehislatura upang labanan mismo ang katiwalian. Hindi rin nakaligtas sa usapan ang epekto ng ganitong klase ng iskandalo sa kabuhayan ng mga mamamayan. Habang ang bilyong piso ay nawawala sa maling proyekto, ang mga ordinaryong Pilipino naman ay patuloy na nakakaranas ng pagbaha, kawalan ng maayos na infrastruktura at kakulangan sa serbisyong panlipunan. Kaya't binigyang diin ng mga nagsasalita na hindi lamang numero o dokumento ang pinag-uusapan, kundi buhay mismo ng mga tao. Sa huling bahagi ng talakayan, muling ibinalik ng mga leader ng komite ang focus sa tunay na mandato ng TRICOM. Ipinaliwanag nila na ang lahat ng testimonya, dokumento at impormasyon na nailatag sa pagdinig ay magsisilbing batayan sa paggawa ng mas matibay na mga panukalang batas laban sa katiwalian. Hindi lamang ito simpleng pag-uusisa sa mga kontrata ng flood control o sa mga kumpanyang nasasangkot. Higit pa rito, ito ay isang mas malawak na pagsusuri kung paano maisasalba ang pondo ng bayan mula sa mga mapagsamantala. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng panawagan para sa mas mataas na pamantayan ng integridad. Iginiit ng mga nagsasalita na kung ang mismong Kongreso ay hindi makakapagpakita ng tapat at patas na pamumuno, walang dahilan para magtiwala ang mamamayan sa alinmang reforma. Kaya't mariing iminungkahi na ang bawat miyembro ng komite, lalo na ang may kaugnayan o interes sa mga proyektong iniimbestigahan, ay dapat magpakita ng malasakit at mag-inhibit kung kinakailangan.
Bilang pagtatapos, inihayag na ang laban kontra katiwalian ay hindi matatapos sa isang hearing lamang. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng patuloy na pagmumonitor, pagbabantay at paglalatag ng malinaw na mga mekanismo para mapigil ang pagsasamantala. Sa harap ng lahat ng ito, nanawagan ang TRICOM sa suporta ng taong bayan, sapagkat ang tunay na tagumpay laban sa katiwalian ay makakamtan lamang kung mayroong pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan. Sa pagtatapos ng mahabang pagdinig, naging malinaw na ang usapin ng flood control projects at mga anomalya sa Department of Public Works and Highways ay hindi lamang simpleng issue ng kontrata o pera. Ito ay sumasalamin sa mas malalim na sugat ng sistema, ang paulit-ulit na problema ng katiwalian at kawalan ng pananagutan. Sa bawat pangalan na nabanggit, sa bawat kumpanyang isinalang at sa bawat tanong na hindi agad nasagot, lumitaw ang iisang katotohanan na matagal nang umiiral ang kultura ng pang-aabuso sa pondo ng bayan. Ngunit sa kabila nito, nanatili ang pag-asa. Ang pagtitipon ng TRICOM ay nagbigay ng mensahe na may mga lider pa ring handang magsiyasat, maglatag ng reforma at ituwid ang mali. Sa kanilang panawagan ng integridad at transparency, ipinakita nilang may pagkakataon pa ring mabawi ang tiwala ng taong bayan. Subalit malinaw rin na hindi sapat ang salita. Ang hamon ay nakasalalay sa kanilang kakayahang isabuhay ang mga pangakong binitiwan at ipatupad ang mga reformang kanilang ilalatag. Sa huli, ang laban-laban sa katiwalian ay hindi lamang laban ng TRICOM o ng Kongreso, kundi laban ng bawat Pilipino. Ang bilyon-bilyong pondong nawawala ay hindi simpleng numero, kundi kinabukasan ng mga anak, kaligtasan ng mga komunidad at dignidad ng isang bansa. Kaya't nanawagan ang pagdinig na ito sa bawat leader, sa bawat lingkod bayan at sa bawat mamamayan na sama-samang itaguyod ang tapat na pamamahala. Sapagkat tanging sa pagkakaisa, pananagutan at malasakit maaaring maisara ang sugat ng nakaraan at maitayo ang isang bansang tunay na malaya sa katiwalian.